Ipinapakilala ang aking magiging asawa, ang napakagandang si Angela De Leon. Ang masayang anunsyo ni Nathaniel Nate Sarmiento ay sinundan ng malakas na palakpakan. Nakatayo si Angela sa tabi niya sa gitna ng kanilang ingrandeng engagement party. Suot ang isang puting bestida, ang ngiti sa kanyang mga labi ay kasing tamis ng champagne na hawak niya. Ito na ang simula ng kanyang happily ever after. Ang lalaking pinangarap niya, ang pamilyang tatanggap sa kanya. Biglang ang mga ilaw sa buong ballroom ay namatay. Isang sandali ng pagkalito, mga bulungan. Pagkatapos, isang malaking screen sa likod ng entablado ang umilaw. At ang bumungad sa lahat ay isang imahe na nagpatigil sa paghinga ng buong mundo ni Angela. Ang kanyang mukha, ang kanyang katawan, sa piling ng ibang lalaki, isang video, isang marumi, malaswa at nakakasukang video. Isang video na hindi niya kailanman ginawa. Narinig niya ang mga hiyawan, ang mga bulungan, ang mga flash ng kamera. Ano to, Angela? Ang boses ni Nate hindi na malambing, kundi puno ng galit at pandidiri. Hindi, hindi ako yan, Nate. Maniwala ka sa akin. Pagmamakaawa ni Angela. Ngunit walang naniwala. Ang pamilya Sarmiento, ang sarili niyang mga kaibigan. Lahat sila nakatingin sa kanya na para bang isa siyang basura. Sa gitna ng kaguluhan, isang tao ang lumapit sa kanya, ang kanyang matalik na kaibigan, ang kanyang maid of honor, si Cassandra. Niyakap siya nito. Shh! Angel! Okay lang, bulong nito. Nandito lang ako. Ngunit sa yakap na iyon sa likod ng mga peking luha ni Cassandra, nakita ni Angela ang isang bagay sa mga mata nito. Isang kislap ng purong, hindi nababahaging tagumpay. At doon, naintindihan na niya, ang sakit, ang pagtataksil, ay hindi lang pala mula sa mga estranghero, nagmula ito sa pinakamalapit sa kanya. Ang engagement party ay naging isang korte. Si Angela ang akusado at ang lahat ng taong naroroon ay ang mga hurado. Patawarin mo ako, Nate. Hindi ko alam kung paano nangyari to. Umiiyak na, sabi ni Angela sa loob ng pribadong silid kung saan sila dinala. Huwag ka nang magsinungaling, Angela, sigaw ni Nate. Nakita ng lahat, pinahiya mo ako, pinahiya mo ang buong pamilya namin. Pero hindi nga ako yun. Pumasok si Cassandra. Nate, tama na. Huwag mo na siyang saktan pa, sabi nito, umaarteng tagapagtanggol. Angel, umamin ka na lang, mas madali para sa lahat. Pati ba naman ikaw, Cassie? Hindi makapaniwalang tanong ni Angela. Kaibigan kita. Dahil kaibigan mo ako, sabi ni Cassandra, kaya sinasabi ko sa'yo to. Naiwan silang dalawa, ang dalawang matalik na magkaibigan. Bakit, Cassie? Tanong ni Angela. Ang boses ay isang pabulong. Bakit mo to ginawa? Nawala ang pekeng awa sa mukha ni Cassandra. Napalitan ito ng isang malamig na ngiti. Bakit? Dahil pagod na akong maging anino mo, Angela. Pagod na akong maging ang matalik na kaibigan lang. Ako dapat ang nasa posisyon mo. Ako dapat ang ikakasal kay Nate. Ang pag-amin na iyon ay isang sampal. Inagaw mo ang lahat sa akin, sigaw ni Cassandra. Ang atensyon, ang paghanga, si Nate, akin dapat siya. Hindi mo siya mahal. Hindi nga, pag-amin ni Cassandra, pero pag-aari ko dapat siya, katulad ng lahat ng bagay na pag-aari mo. Sa gitna ng kanilang pagtatalo, sinubukan ni Angela na tumakas. Ngunit handa si Cassandra. Mula sa kanyang mamahaling bag, inilabas niya ang isang maliit at itim na baril.
Napaatras si Angela. Kasi pakiusap. Masyado ka nang maraming alam, Angela, sabi ni Cassandra. At meron lang isang paraan para manahimik ka habang buhay. Isang putok. Ang sakit sa kanyang tagiliran ay parang isang apoy na gumapang sa buong katawan niya. Napahawak siya dito. Dugo. At para masiguradong hindi ka na makakabalik, sabi ni Cassandra. Hinila niya ang duguan at nanghihinang katawan ni Angela. Dinala niya ito sa balkonahe ng silid. Sa ibaba, isang madilim na bangin. Paalam, Angela de Leon, sabi ni Cassandra, ngumiti at itinulak siya. Ang huling naramdaman ni Angela ay ang malamig na hangin sa kanyang mukha habang bumabagsak siya. Pagkatapos, dilim. Ang ulan. Iyon ang unang naramdaman ni Angela. Ang malamig na pagpatak ng ulan sa kanyang mukha at ang sakit. Isang matinding, kumikirot na sakit sa buong katawan niya. Dahan-dahan iminulat niya ang kanyang mga mata. Madilim, basang mga dahon, at ang amoy ng lupa. Buhay pa siya. Sumabit ang kanyang katawan sa isang malaking sanga ng puno. Ilang talampakan lang mula sa ilalim ng bangin. Isang himala. Sinubukan niyang gumalaw, ngunit ang sakit mula sa tama ng baril sa kanyang tagiliran ay halos magpawalay sa kanyang ulirat. Dugo, maraming dugo. Alam niyang kung mananatili siya dito, mamamatay din siya. Kailangan niyang gumapang. Kailangan niyang mabuhay para sa hustisya, para sa paghihiganti. Ginamit niya ang lahat ng kanyang natitirang lakas. Bawat paggalaw ay isang torture. Gumapang siya paakyat, palayo sa bangin, palayo sa kanyang kamatayan. Hanggang sa marating niya ang isang maliit at halos hindi na dinadaan ng kalsada. Doon, sa gitna ng ulan, sa ilalim ng isang puno, nawalan na siya ng malay. Samantala, sa isang maliit at tahimik na klinika sa kabundukan ng Tagaytay, si Dr. Miguel Migs Alvarez ay naghahanda ng umuwi. Isa na namang tahimik na gabi. 5 taon na siyang namumuhay ng ganito, malayo sa ingay at gulo ng syudad. Malayo sa multo ng kanyang nakaraan. Flashback. Isang operating room. Ang tunog ng flatline. Ang sigaw ng isang pamilya. Wala kayong silbi, pinatay ninyo siya. Ang mga salitang iyon ay laging bumabalik sa kanya. Dok, Dok, tulong. Ang sigaw mula sa labas ang gumising sa kanya. Dali-dali siyang lumabas. Isang matandang magsasaka ang naroon. Dok, may babae po sa kalsada. Duguan. Hindi na nagtanong si Migs. Tumakbo sila at nakita niya ito. Isang babaeng nakahandusay, basang-basa ng ulan, ang damit ay puno ng dugo. Walang pag-aalinlangan, binuhat niya ito. Dinala sa kanyang klinika. Sino siya? Tanong ng nurse. Hindi mahalaga, sagot ni Migs. Ang mahalaga, kailangan nating iligtas siya. Magdamag silang nag-opera, ang bala ay malapit sa puso. Isang maling galaw lang at tapos na. Ngunit ang mga kamay ni Migs na minsan nang nabahiran ng pagkakamali ay ngayon ay puno ng isang desperadong determinasyon. Nailigtas nila ang buhay nito, ngunit may isang problema, ang kanyang mukha. Dahil sa pagbagsak, ang isang panig ng kanyang mukha ay halos madurog. Pagkalipas ng ilang araw, sa wakas, nagising si Angela. Ang unang nakita niya ay ang puting kisam, ang amoy ng gamot, at ang isang mukha ng isang lalaking hindi niya kilala. Nasaan ako? Ligtas ka na, sabi ni Migs. Sinubukan niyang hawakan ang kanyang mukha. May mga benda. Anong nangyari sa akin? Nag-atubili si Migs. Ang mukha mo, nasira.
Pero huwag kang mag-alala. Aayusin kita. Tumingin si Angela sa labas ng bintana, ang mga puno, ang mga bundok. Sino ka? Ako si Miguel, isang doktor. Nang iabot sa kanya ni Migs ang isang salamin, doon na nagsimulang gumuho ulit ang mundo ni Angela. Ang babae sa salamin ay hindi siya. Isang halimaw, isang sigaw na puno ng purong takot ang umalingaw-ngaw sa tahimik na klinika. Ang sigaw ni Angela ay ang naging soundtrack ng mga sumunod na linggo sa klinika ni Migs. Sa umaga, isa siyang pasyenteng tahimik na tumatanggap ng gamot. Ngunit sa gabi, kapag mag-isa na lang siya, binibisita siya ng mga bangungot. Ang mukha ni Cassandra na nakangisi, ang malamig na mga mata ni Nate, ang pagbagsak at ang mukha sa salamin. Isang mukhang hindi na niya kilala. Ayoko na. Paulit-ulit niyang sinasabi kay Migs. Hayaan mo na lang akong mamatay. Hindi, laging sagot ni Migs. Habang humihinga ka, lalaban ka. Si Migs ang naging kanyang anino, ang kanyang doktor, ang kanyang nurse, at ang kanyang nag-iisang kausap. Araw-araw kinakausap niya ito, hindi tungkol sa nakaraan, kundi tungkol sa mga simpleng bagay, sa mga bulaklak sa hardin, sa mga ibon, sa mga librong binabasa niya para dito. Unti-unti, ang babaeng gustong mamatay ay nagsimulang makinig. Isang araw dinalhan siya ni Migs ng isang blankong sketchbook at isang lapis. Ano to? Tanong ni Angela. Subukan mo, sabi ni Migs. Idaan mo sa guhit ang hindi mo masabi. Noong una ayaw niya, ngunit isang gabi hindi na niya kaya ang bigat sa kanyang dibdib. Kinuha niya ang lapis. At gumuhit siya, hindi magagandang bulaklak, hindi masayang tanawin. Ang iginuhit niya ay galit, poot, sakit, mga anino, mga halimaw. Kinabukasan ipinakita niya ito kay Migs. Tinitigan lang ito ni Migs. Maganda, sabi nito. Maganda? Tanong ni Angela. Pangit yan, puno ng galit. Ang sining, sabi ni Migs, ay hindi laging tungkol sa ganda. Minsan, ito ay tungkol sa katotohanan. At ito ang katotohanan mo ngayon. Mula sa araw na iyon, ang sketchbook ang naging kanyang mundo. Lumipas ang mga buwan. Ang kanyang mga sugat sa katawan ay unti-unti nang gumagaling. Ngunit ang sugat sa kanyang mukha at sa kanyang puso ay malalim pa rin. Handa ka na ba? Tanong ni Migs isang araw. Para saan? Sa susunod na operasyon, sabi ni Migs. Ang mukha mo. Umiling si Angela. Ayoko na. Bakit? Dahil ang mukhang yan, sabi ni Angela, itinuro ang isang lumang litrato ng sarili na dala ni Migs. Ang mukha ni Angela de Leon, mukha ng isang talunan, mukha ng isang tanga na nagtiwala. Tumingin siya kay Migs, ang mga mata ay may isang bagong apoy. Kung bibigyan mo ako ng bagong mukha, Migs, sabi niya. Gusto ko ng isang mukhang hindi na muling magpapaloko, isang mukhang handang lumaban. Naintindihan ni Migs. Sige, sabi niya. Habang naghahanda sila para sa operasyon, isang gabi, may isang bagay na hindi inaasahan ang nangyari. Habang naglilinis ang nurse sa silid ni Angela, aksidente nitong natabig ang isang tray. Ang mga gamit ay nahulog, kasama na ang isang sample ng dugo ni Angela. Habang nagmamadaling nililinis ng nurse ang sahig, isang bagay ang napansin nito. Si Angela,
Bigla itong namutla at nawalan ng malay. Dali-daling sinuri ni Migs si Angela. Kumuha siya ng sarili niyang blood sample para sa mga test. At doon, nalaman niya ang isang bagay. Isang bagay na mas magpapagulo pa sa lahat. Isang bagay na hindi niya sasabihin kay Angela. Hindi pa. Ang mga sumunod na buwan ay isang malabong panaginip para kay Angela. Isang panaginip na puno ng sakit mula sa sunod-sunod na operasyon, ng amoy ng gamot at ng mga bulong ng boses ni Migs na laging nagsasabing, "Kaya mo yan." Si Migs ay naging kanyang mundo, ang kanyang tagapag-alaga, ang kanyang tagapagtanggol mula sa mga anino ng kanyang nakaraan. Ngunit may isang sikreto siyang hindi sinasabi. Sa gabi, kapag tulog na si Angela, pupunta si Migs sa kanyang munting laboratorio. Tinitingnan niya ang resulta ng mga blood test. Positive. Human chorionic gonadotropin. Buntis. Buntis si Angela noong gabing iyon. At dahil sa stress, sa trauma, sa halos pagkaubos ng kanyang dugo, nalaglag ang bata. Isang katotohanang alam ni Migs ay tuluyang dudurog sa natitirang piraso ng kaluluwa ni Angela. Kaya itinago niya ito. Itinago niya ang report. Itinago niya ang katotohanan. "Patawarin mo ako, Angela," sabi niya sa sarili. "Darating ang araw sasabihin ko sa iyo. Pero hindi pa ngayon." Ang kanyang misyon ay naging doble. Ang ayusin ang mukha ni Angela at ang protektahan ang kanyang puso mula sa isang sakit na mas malala pa. Dumating ang araw. Ang huling operasyon, ang pagtatanggal ng mga huling benda. "Handa ka na ba?" tanong ni Migs. Tumango si Angela, ang puso ay kumakabog. Dahan-dahan inalis ni Migs ang benda. Ang bawat pag-ikot ay isang pagbubunyag. Nang matanggal na ang lahat, iniabot ni Migs sa kanya ang isang salamin. Nanginginig, tiningnan ni Angela ang kanyang refleksyon. Ang babae sa salamin ay hindi si Angela de Leon. Maganda ito, sobrang ganda, ngunit isang gandang may talim. Ang kanyang mga mata ay tila mas matalas. Ang kanyang panga ay tila mas matatag. Ang kanyang mga labi ay tila mas may diin. Ito ang mukhang hiniling niya. Ang mukha ng isang babaeng hindi na muling magpapaloko. "Sino ako?" bulong niya. "Ikaw pa rin yan, Angela," sagot ni Migs. Umiling ang babae sa salamin. Hindi, patay na si Angela de Leon. Namatay siya sa ilalim ng bangin. Tumingin siya kay Migs. Ang mga mata ay may isang bagong apoy, isang apoy na malamig. "Ang pangalan ko," sabi niya, "ay Eris." Eris, ang diyosa ng kaguluhan. Mula sa araw na iyon, isang bagong tao ang isinilang. Nag-aral si Eris. Nag-aral siya tungkol sa negosyo, sa stock market, sa mga paraan kung paano magpatakbo ng isang imperyo. Si Migs, gamit ang kanyang mga naipon, ang naging kanyang guro at kanyang unang investor. 5 taon. Sa loob ng 5 taon, si Eris, sa tulong ni Migs, ay nagtayo ng sarili niyang maliit na imperyo sa ibang bansa. Isang imperyo na binuo sa talino, sa tapang at sa isang nag-aalab na pagnanasang bumalik. Isang araw, nakatayo si Eris sa balkonahe ng kanyang penthouse sa Singapore, tanaw ang syudad. "Oras na," sabi niya kay Migs na nakatayo sa tabi niya. "Sigurado ka ba dito?" tanong ni Migs. Tumingin si Eris sa kanya. Ang kanilang relasyon sa loob ng 5 taon ay nanatiling isang malalim na pagkakaibigan, isang pag-aalaga, ngunit alam nilang pareho na mayroon ng mas malalim pa. "Kailangan kong tapusin ang sinimulan nila," sabi ni Eris. Kinuha niya ang isang imbitasyon sa ibabaw ng mesa.
isang imbitasyon para sa pinakamalaking charity ball ng taon sa Maynila. Ang host, ang Sarmiento Group of Companies. Magandang pagkakataon ito para ipakilala ang sarili ko. Sabi ni Eris, may isang ngiting hindi umabot sa kanyang mga mata. Bumalik siya sa salamin. Ang babaeng nakatitig sa kanya ay perpekto na, walang peklat, walang bakas ng nakaraan. Ngunit sa ilalim, alam niyang naroon pa rin ang mga sugat. At iisang paraan lang para maghilom ang mga iyon, ang paghihiganti. Ang Grand Ballroom ng Sarmiento Tower ay isang dagat ng mga kumikinang na alahas at mga pekeng ngiti. Ito ang gabi ng taunang Starlight Charity Ball, ang pinakamalaking social event ng taon. At sa gitna ng lahat, na parang araw na sentro ng universo, ay ang power couple ng Maynila. Si Nathaniel Nate Sarmiento, guwapo at makapangyarihan sa kanyang itim na tuxedo. At sa tabi niya, akatan niya ang kanyang asawa, si Cassandra Cassie Imperial Sarmiento, na nakasuot ng isang bestidang mas makinang pa sa mga bituin. Magkahawak ang kanilang mga kamay. Ang kanilang mga ngiti ay perpekto para sa mga kamera. Ngunit sa likod ng mga ngiting iyon, isang malamig na espasyo ang namamagitan sa kanila. 5 taon na silang kasal, ngunit ang kanilang pagsasama ay isang kontrata lang ng kapangyarihan at hitsura. Biglang ang lahat ng atensyon ay napunta sa malaking pinto ng ballroom. Isang babae ang pumasok. Hindi siya isang artista, hindi siya isang politiko, ngunit ang kanyang presensya ay sapat na para patahimikin ang buong silid. Nakasuot siya ng isang simpleng ngunit eleganteng itim na bestida. Ang kanyang buhok ay nakapusod, ipinapakita ang kanyang perpektong leeg, at ang kanyang mukha ay isang obra maestra. Sino siya? Bulong ng isang bisita. Hindi ko alam, ngunit parang isang diyosa. Sagot ng isa pa. Naglakad ang babae papasok, ang bawat hakbang ay puno ng kumpiyansa. Ang kanyang mga mata na kulay abo at malamig ay nilibot ang buong silid at huminto ito sa mag-asawang Sarmiento, si Eris. Sa isang sulok nakatayo si Migs, hindi bilang isang doktor, kundi bilang si Mr. Alvarez ang kasama ng misteryosang si Hera, ang pangalang ginamit ni Eris para sa kanyang bagong pagkatao. Naramdaman niya ang kaba. Ito na, nagsisimula na. Nate, darling, sabi ni Cassie, napansin ang pagbabago sa direksyon ng tingin ng lahat. Sino ang babaeng yan? Mukhang bago lang sa sirkulo natin. Ngunit si Nate ay hindi sumagot. Nakatitig lang ito sa estrangherang babae. May isang bagay sa kanya, isang pamilyar na kislap sa mga mata na nagdulot ng isang kakaibang pakiramdam sa kanyang dibdib. Isang pakiramdam na matagal na niyang ibinaon. Nilapitan ni Eris ang mag-asawa. Ang kanyang ngiti ay matamis, ngunit ang kanyang mga mata ay hindi. Mr. and Mrs. Sarmiento, bati niya, ang boses ay malambing ngunit may talim. Isang karangalan. At ikaw naman si, tanong ni Cassie, medyo naiinis sa agaw pansing estranghera. Hera, sagot ni Eris. Hera Alcantara, mula sa Singapore. Isang malaking kasiyahan na makilala kayo sa wakas, sabi ni Eris. Nakatingin kay Nate. Marami akong narinig tungkol sa inyo. Talaga ba? Sabi ni Nate na sa hindi malamang dahilan ay hindi maalis ang tingin sa mga mata nito. Oh! Sabi ni Eris. Narinig kong isa raw kayong lalaking madaling magtiwala. Isang sundot, isang maliit na patikim ng lason. Hindi ito naintindihan ni Nate. Ngunit si Cassie, naramdaman niya ito.
ang insulto. At ikaw naman, Mrs. Sarmiento, sabi ni Eris, bumaling kay Cassie. Ang ganda ng kwintas mo. Mukhang pamilyar. Ang kwintas ni Cassie ay ang dating engagement gift ni Nate kay Angela. Nawala ang ngiti sa mukha ni Cassie. Excuse me, sabi ni Eris. At naglakad na ito palayo, iniwan ang mag-asawa na may isang bagong tanim na lason sa pagitan nila. Mula sa malayo, pinanood ni Eris ang kanyang obra. Nakita niya ang pagtatalo sa mga mata ni na Nate at Cassie. Ang unang bitak. Lumapit si Migs sa kanya. Ayos ka lang? Ayos na ayos, sagot ni Eris. Ngunit habang tinitingnan niya ang naguguluhang mukha ni Nate, isang hindi inaasahang kirot ang kanyang naramdaman. Isang kirot ng isang lumang pag-ibig. Tumigil ka, sabi niya sa sarili. Hindi ka si Angela, ikaw si Eris. At isinuot niyang muli ang kanyang maskara. Ang pagpapakilala ni Hera Alcantara sa Starlight Charity Ball ay naging usap-usapan sa buong Maynila. Sino siya? Saan siya nanggaling? At ano ang kanyang pakay? Si Eris, gamit ang yaman na kanyang binuo at ang talino na kanyang hinasa, ay sinagot ang mga tanong na iyon sa isang paraang hindi nila inaasahan. Ang una niyang ginawa ay ang bilhin ang kumpanyang nagpapatakbo ng pinakamalaking fashion magazine sa bansa. Isang biglaang, agresibong pagbili na gumulat sa lahat. Ang kanyang unang cover story, isang expose tungkol sa The Real Queens of Manila. At sa pabalat, ang kanyang bagong mukha. Sa loob ng magazine, isang artikulong nagbubunyag ng mga sikreto ng alta sosyedad. Ngunit ang lahat ay nakasulat sa paraang matalino. Walang pangalan. Tanging mga clue lang na tanging ang mga tagaloob lang ang makakaintindi. Ang isang reyna na mahilig sa mga diamante ay mayroon palang utang na mas malaki pa sa kanyang walk-in closet. Ang isang prinsipe ng negosyo ay mas takot pa pala sa sarili niyang asawa kaysa sa pagbagsak ng stock market. Ang artikulo ay naging isang apoy na mabilis na kumalat. Ang buong alta sosyedad ay nagkagulo, bawat isa ay sinusubukang hulaan kung sino ang tinutukoy. Si Cassie, na alam na siya ang isa sa mga target, ay nagalit. Sino ang nagbigay sa kanya ng karapatan? Sigaw niya kay Nate. Ngunit si Nate, imbes na magalit, ay naging interesado. Bakit Cassie? Natatakot ka ba? May tinatago ka ba? Ang lason ni Eris ay mabisa. Ang duda ay nagsimula nang pumasok sa pagitan ng mag-asawa. Ang susunod na ginawa ni Eris ay ang gamitin ang kanyang pinakamalakas na sandata, ang kanyang sarili. Sinadya niyang aksidenteng makita si Nate sa isang art gallery. Mr. Sarmiento, what a coincidence, sabi niya. Hera, sagot ni Nate. Please call me Nate. Nagsimula silang mag-usap tungkol sa sining, tungkol sa buhay, at sa bawat salita, ipinapakita ni Eris ang isang talino at lalim na matagal nang hinahanap ni Nate. Isang bagay na hindi niya kailanman nakita kay Cassie. Alam mo, sabi ni Nate, may isang taong katulad mo akong nakilala dati. Mahilig din sa sining, malalim mag-isip. Sino? Tanong ni Eris. Ang puso ay kumabog. Isang multo. Malungkot na sagot ni Nate. Isang alaala na lang. Pagkatapos noon, naging madalas na ang kanilang aksidenteng pagkikita sa gym, sa isang coffee shop, at isang araw sa opisina mismo ni Nate. Nandito ako para sa isang business proposal, sabi ni Eris, inilapag ang isang folder. Gusto kong mag-invest sa Sarmiento Group.
Nagulat si Nate at lalong nagalit si Cassie nang malaman ito. Anong laro ito, Nate? Nilalandi ka niya sa harap ko mismo. Ito ay negosyo, Cassie. Isang bagay na hindi mo maiintindihan. Ang kanilang pag-aaway ay naging mas madalas, mas malakas. Isang gabi, sa gitna ng isang mainit na pagtatalo, nasabi ni Nate ang isang bagay na hindi niya dapat sinabi. Sana, sana si Angela na lang ang kaharap ko ngayon dahil kahit kailan hindi siya naging katulad mo. Ang pagbanggit sa pangalan ni Angela ay ang huling dagok. Umiyak, sinampal ni Cassie si Nate at tumakbo palabas. Sa kanyang opisina, sinubukan ni Eris na pigilan ang isang ngiti. Ang kanyang plano ay gumagana ng perpekto, ngunit sa ilalim ng kanyang tagumpay may isang kirot. Ang marinig ang pangalan ni Angela mula sa bibig ni Nate ay nagdulot ng isang sakit na hindi niya inaasahan. Si Angela ay patay na, sabi niya sa sarili. Ako si Eris. Ngunit ang puso niya ay tila may ibang sinasabi. Ang tagumpay ni Eris ay may kasamang lason. Habang pinapanood niyang unti-unting gumuho ang mundo ni Nate at Cassie, isang malamig na kasiyahan ang gumagapang sa kanyang puso. Ngunit sa gabi, kapag mag-isa na lang siya sa kanyang penthouse, sa gitna ng katahimikan, ang anino ni Angela ay bumabalik. Ang sakit. Ang kirot ng isang lumang pag-ibig na pilit niyang ibinabaon. Si Migs ang kanyang nag-iisang anino sa kasalukuyan, ang kanyang kakampi, ang kanyang konsensya. Masaya ka ba? Tanong ni Migs isang gabi. Nakaupo sila sa balkonahe tinitingnan ang syudad na parang isang kumot ng mga alitaptap. Dapat lang, sagot ni Eris, umiinom ng wine. Ito ang pinaghirapan ko sa loob ng 5 taon. Ang tanong ko ay kung masaya ka, Eris, ulit ni Migs. Hindi kung tama ba ang ginagawa mo. Hindi nakasagot si Eris. Sa mga sumunod na araw ang kanilang samahan ay nagsimulang magkaroon ng lamat. Si Eris ay mas lalong nagiging abala sa kanyang laro. Si Migs naman ay mas lalong nag-aalala. Nakikipagkita ka na naman kay Nate. Sabi ni Migs, hindi ito isang tanong. Bahagi ng plano, sagot ni Eris. O bahagi na ng puso mo? Natigilan si Eris. Anong ibig mong sabihin? Kilala kita, Angel. Sabi ni Migs, ginagamit ang kanyang lumang pangalan. Isang bagay na parang isang sampal sa kasalukuyang pagkatao ni Eris. Sa ilalim ng lahat ng galit na yan, sa likod ng mukhang yan, nandoon ka pa rin. Ang babaeng minahal ko. Minahal, ang salitang iyon. Wala kang alam sa nararamdaman ko, malamig na sagot ni Eris. Talaga ba? Sabi ni Migs. Kung ganoon, bakit sa tuwing babanggitin niya ang pangalan ni Angela, nakikita ko ang sakit sa mga mata mo? Dahil naaalala ko ang ginawa niya sa akin. O dahil naaalala mo na minsan, minahal mo rin siya? Ang tanong na iyon ay isang bombang sumabog sa pagitan nila. Tumigil ka, Migs, sabi ni Eris. Ang boses ay nanginginig na. Hindi mo naiintindihan. Ang hindi ko maintindihan, Eris, sabi ni Migs, ay kung ang laban na ito ay para pa rin ba sa hustisya. O para na lang sa'yo, para patunayan mo sa sarili mo na kaya mo siyang saktan tulad ng pananakit niya sa'yo. Lumabas ka, sabi ni Eris. Eris, sinabi kong lumabas ka. Umalis si Migs. Iniwan si Eris sa isang katahimikang mas maingay pa sa kanilang sigawan. Humarap si Eris sa salamin. Sino ba talaga siya?
Si Angela na biktima o si Eris na mangwawasak? Kinabukasan, para patunayan sa sarili niya na siya si Eris, ginawa niya ang isang bagay na mas malupit. Ginamit niya ang impormasyong nakuha niya para sirain ang isang malaking deal na pinaghirapan ni Nate. Isang deal na magliligtas sana sa Sarmiento Group mula sa unti-unti nitong pagbagsak. Nang malaman ito ni Nate, sinugod niya si Eris sa kanyang opisina. "Bakit mo ginawa yun, Hera?" sigaw nito. "Halos mawasak na ang kumpanya. Ano pa ba ang gusto mo?" Tinitigan lang siya ni Eris. "Gusto ko?" tanong niya. "Gusto kong maramdaman mo ang naramdaman ko, ang mawalan ng lahat." Ngunit sa kanyang pagsasalita, isang hindi inaasahang luha ang pumatak mula sa kanyang mata. Isang luhang taksil. Nakita ito ni Nate. Ang galit sa kanyang muka ay biglang nawala, napalitan ng pagkalito. At sa sandaling iyon ng kahinaan, isang tanong ang biglang pumasok sa isipan ni Eris. Ito ba talaga ang gusto ko? Ang luhang iyon ay isang lamat sa perpektong maskara ni Eris. Mabilis niya itong pinunasan. "Umalis ka na, Nate," sabi niya, bumabalik sa kanyang malamig na tinig. Ngunit hindi umalis si Nate. Nakita niya ang lamat. At sa unang pagkakataon, hindi galit ang naramdaman niya, kundi awa. "Sino ka ba talaga?" bulong nito bago tuluyang umalis. Ang tanong na iyon ay nag-iwan ng isang malaking puwang sa puso ni Eris. Gabi-gabi binabagabag siya nito. Ang kanyang mga gabi ay napuno ng alak at ng mga alaalang pilit niyang tinatakasan. Isang gabi, sa gitna ng kanyang kalasingan, bumalik siya sa isang lugar na hindi niya dapat balikan, ang lumang bahay ng mga De Leon. Ibinebenta na ito, ngunit nakuha niya ang susi mula sa broker. Pumasok siya. Ang alikabok at ang amoy ng nakaraan ang sumalubong sa kanya. Dito siya nangarap. Biglang, sa sobrang kalasingan at kalungkutan, nadulas siya sa hagdanan. Bumagsak siya. Ang sakit sa kanyang ulo ay matindi at ang lahat ay naging itim. Nagising siya sa isang pamilyar na amoy. Ang amoy ng klinika ni Migs. Nakatayo ito sa tabi ng kama, ang mukha ay puno ng pag-aalala. "Eris, anong nangyari?" Tinawagan ako ng broker. "Bumagsak lang," sabi ni Eris. "Walang to." "Hindi to wala," sabi ni Migs. Ang boses ay seryoso. "Nawalan ka ng malay at nag-aalala ako kaya kumuha ako ng mga test." Umupo ito sa tabi niya. "Eris, Angel, may kailangan kang malaman." May inabot itong isang folder. Ang medical records niya mula 5 taon na ang nakalipas. "Nang dalhin kita dito pagkatapos kang barilin," sabi ni Migs, "duguan ka. Kritikal, ginamot kita, inoperahan, pero may isang bagay na hindi ko sinabi sa'yo." Huminga ito ng malalim. "Buntis ka noon, Angel." Ang mga salita ay parang isang bombang sumabog sa pinakatahimik na bahagi ng kanyang kaluluwa. Buntis. Ang, ang bata? Nauutal niyang tanong. Yumuko si Migs. Dahil sa stress, sa trauma, sa tama ng baril, hindi niya kinaya. "I'm sorry, Angel." Nalaglag ang bata. Isang sigaw. Isang sigaw na mas malakas pa sa sigaw niya noong makita niya ang kanyang wasak na mukha, ang kanyang anak. Ang anak nila ni Nate. Ninakaw. Ninakaw din nila sa kanya. Ngunit sa gitna ng kanyang pagdadalamhati, isang malamig na tanong ang gumapang sa kanyang isipan. Bakit? Bakit? Bakit ngayon mo lang sinabi?" Tanong niya tumingin kay Migs.
Dahil, dahil natakot ako, pag-amin ni Migs. Natakot akong baka iyon na ang tuluyang wumasak sa'yo. Akala ko, pinoprotektahan kita. Pinoprotektahan? Natawa si Eris, isang tawang puno ng pait. O niloloko? Tumingin siya kay Migs, ang lalaking akala niya ay kanyang tagapagligtas, ang nag-iisang taong pinagkatiwalaan niya. Pati ba naman ikaw, Migs? Sabi niya, ang boses ay basag sa isang bagong uri ng sakit. Isang sakit na mas masahol pa, ang sakit ng isa na namang pagtataksil. Pati ba naman ikaw nagsinungaling sa akin? Ang pag-amin ni Migs ay ang huling dagok. Ang lalaking nagbigay sa kanya ng bagong muka ay siya rin palang nagtago sa kanya ng pinakamahalagang piraso ng kanyang nakaraan. Ang lahat ng kanyang pinagkatiwalaan ay pawang mga anino lang pala. Umalis ka, sabi ni Eris. Ang boses ay walang buhay. Eris, pakiusap, pakinggan mo ako. Sinabi kong umalis ka. Sigaw niya, itinapon ang isang baso ng tubig sa pader. Ayoko nang makita ang pagmumuka mo, ang pagmumuka ng isa na namang sinungaling. Walang nagawa si Migs, kundi ang umalis. Iniwan si Eris sa kanyang bagong impyerno. Pagkatapos noon, isang bagong Eris ang isinilang. Hindi na ang Eris na kalkulado. Hindi na ang Eris na naglalaro lang. Ang isinilang ay isang Eris na walang pakialam. Isang Eris na handang sunugin ang buong mundo kasama na ang kanyang sarili. Itinigil na niya ang palihim na pag-atake. Naging lantaran na siya. Ginamit niya ang lahat ng kanyang yaman para bilhin ang pinakamalaking television network sa bansa. At sa primetime news, sa sarili niyang istasyon, isa-isa niyang inilabas ang mga ebidensya. Ang mga pekeng kontrata ng Sarmiento Group, ang mga testimonya ng mga taong niloko ni Nate, ang mga bank record ng mga Santillan na nagpapakita ng kanilang biglaang pagyaman. Ang bawat balita ay isang bomba. Ang pangalan ng mga Sarmiento at Santillan ay unti-unting nadudurog sa putik. Si Nate at Cassie ay parang mga dagang walang matakbuhan. Ang kanilang mga kaibigan ay lumayo. Ang kanilang mga business partner ay umatras. Anong gagawin natin, Nate? Sigaw ni Cassie. Ngunit si Nate ay wala nang pakialam sa negosyo. Ang isip niya ay nasa iisang tao lang. Si Angel, bulong niya. Kailangan kong makausap si Angel. Samantala, si Eris ay nakaupo sa kanyang opisina, pinapanood ang pagbagsak ng kanyang mga kaaway. Ngunit wala siyang maramdamang saya, wala ng kasiyahan. Ang natira na lang ay isang malawak na kawalan. Ito na ba yon? Tanong niya sa sarili. Pagkatapos ng lahat ng ito, ano na? Habang nag-iisip siya, isang bagay ang nahagip ng kanyang mga mata. Ang sketchbook na bigay sa kanya ni Migs. Ang sketchbook na puno ng kanyang galit. Pinuklat niya ito. At sa huling pahina, may isang guhit na hindi niya matanda ang ginawa niya. Isang guhit ng isang maliit na anghel na tutulog sa ulap. Ang kanyang anak. At doon, sa gitna ng kanyang tagumpay, sa tuktok ng kanyang paghihiganti, si Eris ay umiyak. Umiyak siya hindi para kay Angela, hindi para kay Eris. Umiyak siya para sa batang hindi niya kailanman nayakap. At sa kanyang pag-iyak, naintindihan niya. Ang paghihiganti ay hindi makakabuo sa isang basag na puso. Hindi nito maibabalik ang nawala. Kinuha niya ang kanyang telepono. Oras na para tapusin ang lahat, ngunit sa ibang paraan. Ang tawag ni Eris ay hindi para sa kanyang mga abogado, hindi rin para sa media. Tinawagan niya si Migs.
Migs, sabi niya, ang boses ay mahina, pagod. Eris, sagot ng lalaki sa kabilang linya. May pag-aalala, walang panunumbat. Ayos ka lang ba? Hindi, pag-amin niya. Hindi ako ayos, kailangan kita. Nagkita sila, hindi sa isang magarbong restaurant, hindi sa isang malamig na opisina. Nagkita sila sa isang tahimik na parke, sa ilalim ng isang malaking puno ng akasya, ang lugar kung saan unang nag-date sina Angela at Nate. Bakit dito? Tanong ni Migs. Dahil dito, sabi ni Eris, kailangan kong patayin ang isang multo. Tumingin siya kay Mix, ang lalaking sinaktan niya, ang lalaking palagi pa ring nandyan para sa kanya. Patawad, sabi ni Eris. Patawad kung pinalayo kita, kung sinaktan kita, nalunod ako Migs, nalunod ako sa sarili kong galit. Shh, sabi ni Migs, hinawakan ang kanyang kamay. Naiintindihan ko. Hindi na ito ang gusto ko, pag-amin ni Eris. Ang paghihiganti, ang pagsira sa kanila, hindi na ito nagbibigay sa akin ng kapayapaan. Isang malaking kawalan lang. Kung ganoon, ano ang gusto mo, Angel? Tanong ni Migs, ginagamit ang kanyang tunay na pangalan. Gusto kong, gusto kong maging malaya, sagot niya. Malaya mula sa galit, malaya mula sa nakaraan. Tutulungan kita, sabi ni Migs. Kinabukasan, may isang huling balita ang lumabas. Isang live interview, si Eris, sa sarili niyang TV station. May isang huli akong kuwento. Simula niya at ikinuwento niya ang lahat, hindi na lang tungkol sa pandarayan ni Nate at Cassie. Ikinuwento niya ang tungkol sa isang batang babae na nagngangalang Angela. Ang pangarap nito, ang pag-ibig nito at ang pagkawala nito. Ikinuwento niya ang tungkol sa kanyang anak, ang anak na hindi niya man lang nakita. Ang laban na ito, sabi niya, tumingin ng diretso sa kamera, ay hindi na para sa akin, ito ay para sa kanya, para sa alaala ng aking anak, at para sa lahat ng babaeng nasaktan, niloko at tinapakan. Pagpapatuloy niya. Huwag kayong matakot, huwag kayong sumuko dahil ang pinakamalaking paghihiganti ay ang muling pagbangon. Pagkatapos ng interview, isang bagong kabanata ang nagsimula. Si Eris ay hindi na nagtago sa likod ng kanyang pangalan. Muli niyang ginamit ang kanyang tunay na pangalan, Angela. Ang kanyang digmaan ay tapos na, ngunit ang laban para sa kanyang kapayapaan ay nagsisimula pa lang. Ang live interview ni Angela ay parang isang lindol na yumanig sa buong bansa. Ang kwento ng pagtataksil, ng pagkawala ng anak at ng muling pagbangon ay naging isang pambansang usapin. Ang simpatiya ng publiko na dati nahahati ay buong-buo nang napunta sa kanya. Dahil sa interview, napilitan ang mga awtoridad na kumilos ng mas mabilis. Isang malalim na investigasyon ang muling binuksan. Sa araw ng grand launch ng pinakabagong proyekto ng Sarmiento Group, isang proyektong dapat sana ay magiging kanilang pagbabalik. Nangyari ang huling pagtutuos. Nasa gitna ng kanyang speech, si Nate, pilit na ipinapakita sa mundo na matatag pa rin sila nang biglang bumukas ang mga pinto ng ballroom. Pumasok si Angela, hindi na bilang si Eris na nakaitim. Nakasuot siya ng isang simpleng puting bestida. Sa tabi niya si Migs. Lahat ng kamera ay napunta sa kanila. Anong ginagawa mo dito? Galit na tanong ni Cassie. Hindi siya sinagot ni Angela. Tumingin lang ito ng diretso kay Nate. Nandito ako, Nate.
Sabi niya, para sa huling pagkakataon tanungin ka, at sa pagkakataong ito, gusto kong marinig ang totoo. Naglakad siya palapit sa entablado. Ang video, ang deepfake video. Alam mo ba kung sino ang may gawa? Hindi makasagot si Nate. Tumingin siya kay Cassie, na ngayon ay namumutla na. Hayaan mong tulungan kita, sabi ni Angela. Mula sa kanyang likuran, lumabas ang isang lalaki. Ang pinakamagaling na cybercrime expert sa bansa. Ayon sa aming investigasyon, sabi ng lalaki, ang video ay ginawa gamit ang isang highly sophisticated software at ang audio data na ginamit para i-clone ang boses ni Ms. De Leon ay nanggaling sa isang source sa cellphone ni Ms. Cassandra Imperial. Isang malakas na hiyawan ang pumuno sa silid. Hindi totoo yan, sigaw ni Cassie. Kung ganoon, sabi ni Angela, baka gusto mong ipaliwanag ito. Sa malaking screen sa likod ng entablado, isang bank transaction ang lumabas. Isang malaking halaga ng pera mula sa isang offshore account ni Cassie papunta sa account ng private investigator na gumawa ng video. Gumuho ang mundo ni Cassie. Tumingin siya kay Nate, nagmamakaawa. Nate, darling, maniwala ka sa akin. Ngunit si Nate ay hindi na nakatingin sa kanya. Nakatingin ito kay Angela. Sa mga mata nito, nakita ni Angela ang isang bagay na matagal na niyang hindi nakita. Pagsisisi. Isang tunay at malalim na pagsisisi. Dahan-dahan, lumuhod si Nate sa harap ni Angela. Sa harap ng buong mundo. Patawad, iyak nito. Angela, patawarin mo ako, naging bulag ako, naging duwag. Patawad. Hinawakan ni Angela ang kanyang balikat. Hindi para saktan, hindi para itulak, kundi para tulungan itong tumayo. Ang pag-amin ni Cassie at ang pagluhod ni Nate ay naging selyo sa kanilang kapalaran. Pagkatapos ng gabing iyon, mabilis na umusad ang hustisya. Si Cassandra Imperial ay inaresto, kasama ang lahat ng ebidensya, ang testimonya ng private investigator, ang mga bank record, ang audio files. Nahatulan siya ng maraming taong pagkakakulong para sa mga kasong attempted murder, falsification of documents, at slander. Ang imperyo ng mga imperial na minanipula niya ay bumagsak. Si Nate naman, kahit hindi direktang sangkot sa krimen, ay hinarap din ang sarili niyang paghuhukom. Nag-resign siya bilang CEO ng Sarmiento Group. Hinarap niya ang mga kaso ng corporate negligence. At sa korte, hindi siya nagsinungaling. Inamin niya ang kanyang mga pagkakamali, ang kanyang pagiging bulag. Dahil sa kanyang kooperasyon, nakatanggap siya ng mas mababang sentensya. Sa loob ng buong proseso, si Angela ay naroon, hindi bilang isang tagausig na puno ng galit, kundi bilang isang tahimik na saksi. Isang araw, dinalaw niya si Nay Suguisang ay sa kulungan bago ito tuluyang ilipat. Bakit? Tanong ni Nate. Bakit ka pa nandito? Dahil gusto kong malaman mong, sabi ni Angela, na pinapatawad na kita, Nate. Hindi ko to deserve. Siguro, sabi ni Angela, pero deserve ko ang kapayapaan at hindi ko iyon makukuha hanggat may galit pa rin ako sa puso ko. Tumingin siya sa lalaking minsan niyang minahal. Sana paglabas mo, mahanap mo rin ang kapayapaan mo. Pagkatapos noon, isang bagong kabanata ang binuksan ni Angela. Ngunit ito ay isang kabanatang isusulat niya ng mag-isa. Ano na ang plano mo ngayon? Tanong ni Migs. Nakatayo sila sa balkonahe ng dati niyang penthouse
na ngayon ay ibinebenta na. Hindi ko alam, sagot ni Angela. Pero sa unang pagkakataon, hindi ako natatakot na hindi ko alam. Tumingin siya kay Migs, ang lalaking nagligtas sa kanya, ang lalaking nag-alaga sa kanya, ang lalaking minamahal niya. At ikaw, Migs? Tanong niya. Ano na ang plano mo? Babalik ka na ba sa tahimik mong buhay sa Tagaytay? Ngumiti si Migs. Ang tahanan ko ay kung nasaan ka. Pero Migs, sabi ni Angela, kailangan ko munang buuin ang sarili ko, mag-isa. Naintindihan ni Migs. Ang babaeng nasa harap niya ay hindi na si Angela na biktima. Hindi na rin siya si Eris na mapaghiganti. Isa siyang bagong tao na kailangang hanapin ang sarili niyang daan. Maghihintay ako, sabi ni Migs. Kahit gaano katagal, lumipas ang 1 taon, ang pangalang Eris ay naglaho na parang isang bula. Ang pangalang Angela de Leon ay unti-unti na ring nalilimutan ng publiko. Sa isang maliit at tahimik na bayan sa Batangas, isang bagong pangalan ang umusbong. Angel. Magandang umaga, Angel. Bati ng isang matandang nagtitinda ng isda. Magandang umaga rin po, Aling Nena, sagot ni Angela. Nakangiti. Ito na ang kanyang buhay ngayon. Malayo sa gulo, malayo sa yaman, malayo sa nakaraan. Ginamit niya ang natitirang pera niya para magtayo ng isang maliit na foundation at isang community center para sa mga babaeng biktima ng pang-aabuso. Siya mismo ang namamahala. Ang kanyang mga araw ay puno na hindi ng paghihiganti, kundi ng pagtulong. Ang kanyang ina na matagal ding nagdusa ay kasama na niya ngayon tumutulong sa community center. Magkasama nilang binubuo muli ang kanilang nasirang relasyon. At si Migs, tumupad ito sa kanyang pangako. Hindi na ito bumalik sa Tagaytay. Nagtayo ito ng isang maliit na klinika sa parehong bayan. Isang klinika na nagbibigay ng libreng serbisyo sa mga mahihirap. Hindi sila magkasintahan, hindi sila magkarelasyon, sila ay magkaibigan. Ang pinakamatalik na magkaibigan. Magkasama silang kumakain ng pananghalian. Magkasama silang naglalakad sa dalampasigan tuwing hapon. Magkasama nilang binubuo ang isang samahang tahimik ngunit malalim. Hindi ka ba nagsasawa? Tanong ni Angela isang araw. Sa paghihintay. Ang pag-ibig, sagot ni Migs, ay hindi napapagod maghintay. Isang araw, isang sulat ang dumating para kay Angela, galing sa kulungan, galing kay Nate. Angel, malapit na akong lumaya. Alam kong wala na akong karapatang humingi ng kahit ano. Ngunit gusto ko lang malaman mo na sa bawat araw dito sa loob, pinagsisisihan ko ang lahat at ipinagdarasal ko ang iyong kaligayahan. Sana, balang araw, mapatawad mo ako ng lubusan. Nate, pagkabasa ng sulat, walang luhang pumatak, walang galit, tanging kapayapaan. Nang gabing yon sa dalampasigan, habang pinapanood nila ang paglubog ng araw, ikinuwento niya ito kay Migs. Handa ka na ba? Tanong ni Migs. Saan? Ang maging masaya, sabi ni Migs. Nang walang takot, nang walang alinlangan. Tumingin si Angela sa kanya, sa lalaking hindi kailanman umalis, sa lalaking minahal siya bilang si Angela, bilang si Eris, at bilang si Angel. Sa tingin ko, sabi ni Angela, matagal na akong handa. Ngumiti si Migs. At sa ilalim ng kulay kahel na langit, hinalikan niya ito. Isang halik na hindi na kailangan pang maghintay. Hinawakan niya ang kamay ni Angela. Oras na, sabi niya. Oras na para umuwi. Ang kasal ay ginanap hindi sa isang magarbong ballroom
o sa isang lumang simbahan. Ginanap ito sa dalampasigan ng munting bayan na Gageng na naging kanilang santuwaryo sa ilalim ng isang arko na gawa sa mga driftwood at puting bulaklak. Ang mga bisita ay iilan lang, ngunit bawat isa ay may ngiti sa mga labi. Ang ina ni Angela na ngayon ay masaya na. Ang mga kaibigan nila mula sa community center. Ang mga pasyente ni Migs. Isang pamilyang binuo hindi ng dugo kundi ng kabutihan. Naglakad si Angela sa aisle na gawa sa buhanginan, kasama ang kanyang ina. Ang kanyang bestida ay simple lang. Ang kanyang mukha ay hindi na perpekto. Pinili niyang huwag nang ipaayos ang isang maliit na peklat sa gilid ng kanyang noo. Isang paalala, isang simbolo ng kanyang pinagdaanan. Sa dulo ng aisle, naghihintay si Migs. Ang kanyang mga mata ay puno ng isang pagmamahal na mas malalim pa sa karagatan sa kanilang likuran. Miguel Alvarez, sabi ni Angela sa kanilang panata, dumating ka sa buhay ko bilang isang tagapagligtas. Ngunit ang totoo, tinuruan mo akong iligtas ang sarili ko. Ipinapangako kong sa bawat araw, aalagaan ko ang puso mong nagpagaling sa akin. Angela de Leon, sagot ni Migs, ikaw ang naging pasyente na nagturo sa doktor kung ano ang tunay na kahulugan ng paghilom. Ipinapangako kung mamahalin ko ang bawat peklat mo, ang bawat piraso ng iyong nakaraan at ang bawat araw ng ating hinaharap. Ang kanilang halik ay kasing alat ng hangin at kasing tamis ng pangako ng isang bagong simula. Makalipas ang ilang taon, ang Angela's Haven, ang foundation na itinayo ni Angela, ay naging isang pambansang organisasyon, ngunit nanatili silang nakatira sa kanilang maliit na bayan. Isang hapon, naglalakad sila sa dalampasigan. Si Angela, si Migs, at ang kanilang maliit na anak na babae na may mga matang kasing talas ng kay Angela at ngiting kasing init ng kay Migs. Mami, tanong ng bata, itinuturo ang puntod ng kanilang yumaong anak na inilipat nila malapit sa kanilang tahanan. Sino po si Kuya Angel? Lumuhod si Angela. Siya, sabi niya, ang anghel na laging nagbabantay sa atin. Tumingala siya sa langit. Wala nang sakit, tanging kapayapaan. Niyakap siya ni Migs mula sa likuran. Masaya ka ba? Bulong nito. Tumingin si Angela sa kanyang asawa, sa kanyang anak, sa dagat, sa langit. Sobra! Sagot niya, ang kanyang kwento ay hindi isang kwento ng isang perpektong paghihiganti. Hindi ito isang kwento ng pagbabalik sa dati. Ito ay isang kwento ng pagbuo. Pagbuo ng isang bagong buhay mula sa mga wasak na piraso. Pagbuo ng isang bagong pag-ibig mula sa sakit. At pagbuo ng isang kapayapaang mas matibay pa sa kahit anong galit. Ang kanyang tunay na tagumpay, ang kanyang bagong kabanata.